Siya si Ferdinand Pascual Aguilar o mas kilala sa tawag na Ka Freddy sa kanyang Muslim name na Abdul Farid o Baludoy. Siya ay pinanganak noong February 5, 1953 sa Santo Tomas, Isabela dito sa Pilipinas. Ang kanyang mga ginagamit na genre sa kanyang pagkanta ay folk, Manila Sound, Original Filipino Music o OPM. Siya ay isang musician, singer, songwriter. Nagamit niya ang vocals, guitar, bass guitar simula 1973 hanggang ngayong taong 2025. Ang kanyang music labels ay Vicor Music, Sunshine at RCA. Sa pagsimula ng buhay ni Ka Freddy nung siya ay pinanganak noong February 5, 1953 sa Santo Tomas, Isabela, siya ay nagsimulang nag-compose ng kanyang sariling kanta sa edad na 14. Sa kanyang napakabatang edad ay nagawa niya ito dahil sa kanyang napakaganda at angking talino sa musika. Si Freddy ay nakapag-aral ng Electrical Engineering sa De Guzman Institute of Technology pero hindi niya natapos ang kanyang degree program. Instead, siya ay nag-pursue sa music at naging street musician at naging folk club at bar musician. Sa edad na 18, si Freddy ay humiwalay sa kanyang pamilya at umalis na sa college at siya ay nagsimulang mag-perform sa stage sa edad na 20. Pagkatapos niyang ma-realize at pagsisihan ang kanyang nagawang mali, 5 taon nang makalipas pagkatapos niyang umalis sa kolehiyo, kinompose niya ang kanyang napakasikat na kanta na Anak. Si Freddy ay nagsimulang kumanta at nag-perform sa publiko noong 1973 kung saan siya ay nag-audition at na-hire para mag-play ng folk songs at 500 pesos per gig ang kanyang kinikita sa Hobbit House sa Ermita sa Manila. Napakalaking halaga na ang 500 pesos na talent fee per gig niya noong taong 1973. Ang kanta ni Freddy Aguilar na Anak ay hindi lang sumira sa Philippine Record Charts noong 1979 at ito rin ay nag-hit na number 1 spot sa Japan at naka-achieve ng considerable popularity sa ibang bansa tulad ng Angola, Japan, Malaysia, Hong Kong at iba pang parte sa Western Europe. Ito ay patunay na hindi lang sa Pilipinas sikat si Ka Freddy Aguilar dahil buong mundo ang kanyang popularity. At ito pa, hindi natin ito alam na ang kanyang kantang Anak ay talaga namang sumikat sa buong mundo. At by some counts, it has been recorded as many as 100 versions sa 23 languages throughout the world. Iba-ibang version pala ang mga lingwaheng ginamit sa pagkanta ng kantang Anak na ito, pero Filipino lang o Tagalog ang aking narinig. Ang Billboard pala ay nakapagtala at nakapag-ulat at nagsabing ang kanta na yan ay nag-number 2 world hit noong 1980s. Ayon sa Billboard, si Freddy Aguilar ay ang second best selling recording artist noong 1981 sa Europa. Noong 2006, ito ay na-unsurpass bilang highest selling record sa Philippine music history. Sa kanyang political activism, noon pa man si Freddy Aguilar ang kanyang rendition sa kantang Bayan Ko, nakapag-create o nag-perform siya ng mga kantang targeted at social injustice. Sa kanyang album na Magdalena, kabilang dito ang mga kanta patungkol sa girl forced into prostitution na naging result ng poverty at Christian-Muslim clashes sa kanyang kantang Mindanao. Pagkatapos ng kanyang album, kumanta si Ka Freddy patungkol sa injustices suffered by the powerless, poverty at arrogance ng superpowers na ang kanta ay patungkol sa US at Russia. 5 taon pagkatapos ng kanyang composition sa kanyang kantang Anak, si Freddy Aguilar ay sumali sa mga protests against the Marcos regime at simulang nagsulat at nagperform ng kanta na criticizes the excesses of the government. Dahil dito, ilan sa kanyang mga kanta ay talagang naging dahilan para siya ay maband mula sa mainstream media. Kasali ang Katarungan,
Pangako, Luz Biminda, at marami pang iba. Noong January 18, 2008, siya ay nakatanggap ng Asia Star Award mula sa Asia Model Award Festival sa South Korea. Si Freddie Aguilar pala ang nag-advocate para sa creation ng new department na tawag na Department of Culture and Arts. During the campaign and inauguration of President Rodrigo Duterte, kinanta ni Aguilar ang Para sa Tunay na Pagbabago na ito'y naging isa sa mga naging kampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Freddie Aguilar ang paboritong musician ni Tatay Digong. Noong 2019, si Freddie Aguilar ay tumakbo para maging senator. Siya ay tumakbo bilang isang independent candidate at ang kanyang kandidasiya ay inendorso mismo ni PRRD. Ngunit siya ay natalo. At sa kanyang later years, si Aguilar ay nag-served bilang National Executive Vice President ng Partido Federal ng Pilipinas. Si Freddie Aguilar ay ang key figure ng Pinoy rock. Ayon sa kanya, ang British at American folk rock stars tulad ni Cat Stevens at James Taylor ang kanyang musical influences. Ang mga kanta ni Ka Freddie ay talaga nag-emphasize ng tema ng Filipino heritage, nationalist feelings. Noong 1978, nagpakasal si Freddie Aguilar kay Josephine Quiepo at nagkaroon ng 4 na anak na sina Megan, Jonan, Isabella at Jericho. Noong October 17, 2013, inamin ni Ka Freddie na ang kontrobersiya patungkol sa kanyang pakikipagrelasyon sa 16-year-old na babae na si Jovi Gatdula Albao ng Muslim name ay si Siti Mariam, na nagpaplanong magpakasal na kahit siya ay meron ng mga anak. At ayon sa kanyang partner, ininsist niya na siya ay willing magkaroon ng anak. Noong November 22, 2013, si Freddie ay nagpakasal under Islamic rites sa kanyang partner sa Buluan, Maguindanao. Si Freddie Aguilar ay nakapag-convert sa Islam bago pa man ang mga ulat na ito, kung saan para siya ay makapagpakasal sa kanyang 16-year-old girlfriend. Ang kanyang Muslim name ay si Abdul Farid. Noong January 3, 2018, ang bahay ni Freddie Aguilar sa North Fairview, Quezon City ay tinupok ng apoy kung saan siya ay nagsimula ng kanyang music dito sa music room sa bahay na ito. Ang halaga ng mga natupok na mga mahalagang ari-arian ni Freddie Aguilar ay umabot sa 15 million pesos, kabilang na dito ang kanyang art collection, awards, musical instruments, records, at other personal memorabilia. Habang nasusunog ang bahay ni Freddie, siya ay nasa Ka Freddie's Bar at Restaurant na matatagpuan sa Tomas Morato Avenue. Habang nasusunog ang kanilang bahay, nasa loob ang kanyang asawa, ang anak na lalaki na si Jonan, at ang mother-in-law, kung saan sila ay nakalabas at nakaligtas naman. Wala namang nasaktan sa kanila sa tulong na rin ng kanilang mga kapitbahay. Marami na rin ang mga parangalan na panalunan ni Freddie Aguilar, tulad na lamang noong 1992 sa kategory na Ampex Golden Reel Award sa kanyang kanta na Kumusta Ka. Panalo rin siya noong 1993 sa Awit Awards, noong 1994 sa NU Rock Awards, at noong 2001 sa Pinoy Musica Awards na special citation sa pamagat na anak. Bilang isang musician, nakapag-perform na sa iba't ibang bansa si Ka Freddie Aguilar, kabilang na dito sa New York City sa USA. Sa sobrang dami rin ng mga parangal or achievements ni Ka Freddie Aguilar, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong at sa kanyang mga fans kung magkano nga ba ang total net worth ng nag-iisang Freddie Aguilar. Ayon sa kami.com.ph noong 2020, ang approximately net worth ni Freddie Aguilar ay umabot na sa $6 million. At ayon sa Mamumbe na updated lamang ngayong araw, ang net worth ni Freddie Aguilar ay umabot na sa $5 million o tumataginting na 333 million pesos na kanya namang maipapamana sa kanyang mga anak at mahal sa buhay. Ang totoong dahilan ng pagpanaw ni Freddie Aguilar kahapon
ay multiple organ failure. May 27, 2025 sa edad na 72 sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Maraming mga fans, netizens at supporters naman ang biglang nalungkot at nagulat sa biglaang pagpanaw ng ating sikat na rockstar. Agad naman nailibing si Freddy Aguilar kahapon alinsunod sa kautusan ng Islam. Inalilahi wa inailahi rajiun. Rest in peace ka Freddy Aguilar. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-comment at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!